narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na yaon, habang gumagabi, ay sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya tiniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil." At sabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, maiksi yung binasa natin, pero ang daming nangyari. Merong pagtawid, may pagdating ng unos, at meron ding pagdating ng kalma. Di ba common impression o expression natin ngayon, kalma, kalma lang, kalma lang. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong tumawid ang ating Panginoon kasama ng kanyang mga alagad. Pero ang nangyari, hindi lamang pagtawid, hindi lang pagsalya sa kabilang ibayo yung nangyari. Pero yung pagtawid na yon ay pagtawid din sa mas malalim na pananampalataya ng kanyang mga alagad. Pagtawid din sa pagbabago. Noong mga panahon na ito, hindi pa sila lubusang naniniwala na si Jesus nga ang anak ng Diyos, ang hinihintay nilang Mesiyas. Pero sa paniniwala ng mga tao noon, ang kalikasan ay pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. At dahil nakita nila ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo sa hangin at sa dagat, nakumpirma nila, ito nga ay galing sa Diyos. At sa pagtawid nila, mas lumalim yung kanilang pananampalataya. Sa ating ikalawang pagbasa, sinasabi ni San Pablo, ang sino mang nakikipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. At kung makikita natin sila ay nasa bangka, maraming tao, pero yung iba nasa labas, nasa pangpang, pero itong mga alagad niya nasa iisang bangka.
Ibig sabihin, malapit sila kay Kristo. Ibig sabihin, nakikipag-isa sila kay Kristo. And basically, ito yung unang paanyaya sa atin. Kung ang buhay natin ay paglalakbay sa dagat, isama natin sa ating bangka ang ating Panginoong Hesukristo. Kung ang buhay natin ay paglalakbay sa dagat, ilagay natin sa ating bangka ang ating Panginoong Hesukristo. Pero minsan, mararamdaman lang natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon kapag tayo ay nasa unos na. Minsan, hinahanap lang natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon kapag tayo ay nasa unos na. Pero minsan din, ang unos ang nagiging dahilan para makatawid tayo sa mas malalim na pananampalataya. Yung mga kasama ng ating Panginoon, mga mangingisda ito. Ibig sabihin, sanay ito sa tubig. At dun sa lugar na yon kung saan sila naroroon, madalas talaga yung hangin at bagyo doon. Ibig sabihin, alam naman talaga ng mga alagad na laging may bagyo doon, na laging may unos doon. Pero sa pagkakataon na narinig natin sa ating ebanghelyo, siguro sobrang lakas talaga nung hangin. At siguro sobrang lakas talaga nung dagat. Kaya hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Hindi na nila makontrol ang sitwasyon. Parang buhay natin. Maraming pagkakataon, hindi na natin alam kung anong gagawin. Maraming pagkakataon, nalalagay tayo sa sitwasyon na hindi na natin kontrolado. At kung ang isang bagay, isang sitwasyon, o isang tao ay hindi na natin makontrol, anong kasunod nun? Natatakot na tayo. Sinisidla na tayo ng takot. Dahil nakakatakot naman talaga ang mga bagay na hindi natin makontrol. Pero pinapakitaan tayo ng halimbawa ng mga alagad na sa gitna ng unos na nararanasan nila, sa gitna ng walang kontrol na nararanasan nila, anong ginawa nila? Tumakbo sila kay Jesus. Pumunta sila kay Jesus at humingi ng tulong. At kung tayo nakakaranas ng problema sa buhay, ng unos sa buhay, tumakbo tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kung hindi mo na makontrol yung iyong asawa na sobrang ingay, ipanalangin mo kay Jesus. Kung hindi mo na makontrol ang iyong anak na sobrang pasaway, tumakbo ka kay Jesus, ipanalangin mo siya. Kung yung kalusugan, di mo na alam kung anong nangyayari sa'yo, baka mawala ka na bukas, di mo na alam kung saan mo kukunin yung pangkain, tumakbo kay Jesus. Tutulungan ka niya. Dahil sa pag-alis ng unos, ano yung darating? Darating ang kapayapaan. At saan ang gagaling yung kapayapaan na yun? Walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Ang problema kasi, hinahanap natin minsan yung kapayapaan sa maling lugar at sa maling tao. Kung makatagpo man tayo ng kapayapaan sa maling lugar o sa maling tao, pansamantalang kapayapaan lang yun. Hindi yun magtatagal. Kaya pinapaalala sa atin ang ating mga pagbasa. Ang Diyos ay ang Diyos ng langit at lupa. Siya rin ang Diyos ng hangin at ng dagat. At kung kaya niyang pakalmahin ang hangin, kung kaya niyang pakalmahin ang dagat, meron ba siyang hindi kayang pakalmahin? Wala. Kaya niya rin pakalmahin ang unos sa ating buhay. Kaya niyang pakalmahin ang kaguluhan ng ating buhay. At kaya niyang ibigay yung kapayapaan na hindi matatagpuan kahit saan. Dahil ang totoo niyan, ang kapayapaan na ibinibigay ng ating Panginoon ay walang makakapantay. At ang totoong kapayapaan ay ang makakapagbigay lang ay ang ating Panginoong Hesukristo.
Kaya ang palala sa atin, mga kapatid, sa ating buhay, isama natin ang ating Panginoong Hesukristo. At sa ating pagsama sa ating Panginoong Hesukristo, ilagay natin siya sa ating bangka ng buhay. At kung makakaranas tayo ng unos at kabigatan ng buhay, tumakbo tayo sa Kanya, humingi tayo ng tulong sa Kanya, at siya'y nakahanda, siya'y nakikinig, siya ay naghihintay. Nang sa gayon, hindi lang unos yung kumalma, pati rin ang puso natin, pati rin yung isip natin. Dahil walang ibang makakapagbigay ng tunay na kalma, walang ibang makakapagbigay ng tunay na kapayapaan sa buhay natin, sa isip at puso natin, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen.